Mapagpalang araw po. Dito po tayo sa tahanan ni Nanay Tali para magdala po ng magandang balita sa kanyang tahanan. Ito po siya. Kasi po may depression po to sa baywang. Kaya nakaiga lang po siya. Dahil po sa sakit na kanyang dinaramdam. Pero ganun po man, ang salita ng Diyos ay hindi po pwedeng pigilan. May sakit o walang sakit, ang sabi ni Jesus, dalawin, pangaralan, dalhin ng salita ng Diyos. Ako po minsan sa isang linggo, pinagsisikapan ko na madalaw ako sa Kanya at makapagdala ng salita ng Diyos. Kasi po, yung salita ng Diyos, yan ang buhay ng tao. At kung saan ang salita ng Diyos, nandun po ang dahil ng pagpapala. Kaya ganun po, kumbaga, yung utos ng Diyos, ipangaral ang salita ng Diyos, at palagi din po yung pagpapala dyan. Hindi lang natin alam kung paano niya ibibigay, pero dahil ng pagpapala yan. Sige, dito po tayo, Barangay 104, Sonit, District 1, Tondo, Manila. Sige po, simulan na natin. Yan, inayos ko lang ang upo. Kasi medyo tagilid ang dating ko eh. Ayan, maayos akong nakaharap sa inyo para hindi ako mahirapan. Ako po palang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, Siya naman po si Nanay Tali. Kung gusto nyo dalawin, dito sa Barangay 104 sa District 1, Tondo, Manila, pwede nyo siyang dalawin. May dala akong Biblia, amen. Ito po ang ginagamit sa pagbabasa ng Biblia. Ang salita ng Diyos ay kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, hindi po pwedeng pigilan yan. Kasi mismo ang Panginoong Yesus mismo, nung meron kong babasahin dito, ito, ang sabi niya, dito sa kasulatan, sa 21:11, 11, magkakaroon ng malakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. Yan. Pag sinabi salot, kasama po ang problema, sakit. Narinig ko na yun. No. Sabi ni Alvin, 3 buwan daw. Alin? Parang Social pension. 3 buwan. Nakakuha ka na. Nakapunta ka. Punta ka sa barangay. Ang barangay mag-aasikaso yan. bukas, makukuha ito. Sa barangay dapat ang mag-aasikaso sa iyo. Kasi nga sa estado mo, hindi ka nila mapuntahan. Kaya ang barangay yung dapat mag-aasikaso. Nabigyan na kanila ako bukas. Bukas daw. Maganda. Dito po sa Lucas 21:11, nga po binasa natin, magkakaroon ng mga salot. Ibig sabihin ng salot, kasama po ang problema, ang mga karamdaman. Sa 13 po ay ganito naman ang nakalagay. Yun ang pagkakataon ninyo upang makapagpapatuto tungkol sa akin. Dapat pala, kung may problema, ipapatuto natin si Jesus sa mga tao. Yan ang sabi niya, ipatuto niyo ko kanya. So, ibig sabihin na makakatulong lang sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Nang sinabi niya ito, sinabi niya rin na ipatuto siya sa mga tao. Parang yung nakasulat sa Mateo 11. Ang nakalagay dito ay ganito naman. Mateo 11:28. Basahin ko. Sabi ng ating Panginoong Yesus, sa 27, binigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At
ang mga pinili ng anak na pagpahayagan. Ito, 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at kubang nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kayong mga may pasanin, sabi niya, ali kayo. Kasi, bagamat may doktor, may gamot. Ang gamot, mayroong expiration. Pag uminom ka ng gamot, kumisan meron kang ibang side effect. May doktor, hindi ka rin sigurado. Bakit? May mga taong namamatay sa kamay mismo ng doktor. Ako, nasaksihan ko yan eh. Habang inaasikaso ng doktor, namatay yung pasyente. Sabihin, hindi naman guarantee kung may doktor. May gamot. Pero ang Panginoong Yesus, garantisado. Absolute. Siya ang makakatulong sa atin. Kaya nag-aanyaya siya. Sa panahon ng problema, sabi niya, magkakaroon ng mga tagutom, taghirap. Ngayon, namumuro na yung tagutom, taghirap. Dahil doon sa nangyayaring digmaan doon sa Iran, Amerika, kasanggay yung Israel, binobomba ang Iran. Anong nangyari? Tumaas ang presyo ng gasolina, crudo, gahas. Kaya lahat ng gumagamit ng mga petrolyo, tumaas ang bilhin, isa ang Pilipinas ang tinamaan. Sa Pilipinas, pag tumataas ang crudo, lahat ng bilhin tumataas. Ano yan? Tanda ng taghirap. Tanda ng taghirap. Pero sabi ng Panginoong Yesus, ipangaral nyo ko. Ipangaral nyo ko. Kaya dapat ang pinangangaral ng Panginoong Yesus, ang dinadala ng Panginoong Yesus sa mga tao. Bakit? Siya lang ang solusyon ng problema. Kayo po, kaya nyo solusyonan ng problema? Maaaring nag-aral kayo. Pero hindi garantisado pag nag-aral ka kahit na cum laude ka pa. Pero ang Panginoong Yesus, kaya. Kaya kung lahat lang ng tao sa buong mundo, sasampalataya kay Yesus, titino. Yung problema, may mga basa, hindi sila naniniwala kay Yesus. May mga reliyon, hindi sila naniniwala kay Yesus. Isipin nyo na lang yan. Pero sino si Jesus sa Biblia? Siya ang tagapagligtas. Hindi siya namamarusa, kundi ililigtas niya ang tao. Tingnan natin. Ang sabi rito, sa 1:17 o 16:17, ganito po ang nakatala. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katawan, kaya binigay ang kanyang kayo sa isang anak na si Jesus, upang sino man sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak si Jesus, hindi upang atulan ng parusang sanlibutan ng tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi papayagan ng Diyos na ang tao parurusahan ng Diyos. Hindi papayag. Hindi siya naparito para atulan ng tao. Kundi anong sabi? Upang iligtas. Iligtas tayo pala. Saan tayo liligtas? Sa lahat ng problema. Bakit? Kaya nga sinabi niya, may problema kayo, lumapit kayo sa akin. Kanino ka lalapit? Sige nga, subukan mo lumapit sa mga mayayaman na tao sa mundo. Ano may tutulong sa iyo niyan? Wala. Sa Pilipinas na lang, sino ba pinakamayaman? Sila Lusyutan, sila Enrisil. Sige nga, lumapit ka kung matutulungan kanila. Ang tao tumutulong. Isa, dalawa, tatlo. Pangapat. Ano sasabihin ng tao? Ba, sobra ka na.
Pero ang Panginoong Yesus kahit ilang beses ka humingi ng tulong, tutulungan ka niya. Ang Panginoong Yesus ka, sabi niya, pag tumawag ka sa akin sasagot ako O, tingnan natin dito sa Biblia. Dito sa Jeremias 33:3. Ganito nakasulat po. O, kung manalangin ka sa akin, tutugunin kita. Anong panalangin? Tatawag ka sa kanya. Through prayer. Pero ano sagot ng Diyos? Sasagutin kita. Kumbaga, sa panahon natin, may cellphone ka, tatawag ka sa cellphone, sasagot yung kabilang linya. Pero sa Panginoong Yesus, sa pamagitan ng panalangin, tatawag ka sa pamagitan ng panalangin, prayer. Hindi po pwedeng lalabas ka sa bahay, sisigaw kang malakas. Panginoong Yesus! Ay, hindi ganon. Baka magagalit ang tao. Baka sabihin ng tao, meron ka ng tama. Anong sabi niya? Kung manalangin ka sa akin, kanino ka manalangin? Sa akin, sabi niya. Yung problema, ang iba, pag may problema, nananalangin kanino? Manalangin kay Santa Maria, manalangin kay... Hindi po ganon. Ang sabi mismo ng Diyos, manalangin ka sa akin. At sasagot ako sa iyo, sabi niya. O, tuloy natin. Ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at may waga, hindi mo pa nalalaman. Hindi ba, Panginoong Yesus? O, sino nakakalam sa inyo yung itinuro niya? Nung araw, ang sabi nila sa San Pedro, Panginoon, turuan mo naman kami manalangin gaya ni Juan na tinuturuan yung kanyang alagad. Yung kanyang alagad. Ano sabi ni Jesus? Ganito kayo manalangin. Si Nanay Tali, alam niya yun Kaya mo ba yun, Nanay Tali? Yung ama namin? Hindi na. Sige nga, manalangin ka nga, ama namin. Sabi na talaga dito sa lupa para na sa langit. Bigyan po kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga sala. Gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami tuloy sa tukso. Ayan dyan po kami sa lahat ng masama amin. Kabisado ni Nanay Tali. Yan ang sinabi ni Jesus nang magpaturo sila Pedro. Kasi sabi ni Pedro, turuan mo kaming manalangin gaya ng ginagawa ni Juan. Tinuturuan yung kanyang mga alagad. Kanino tayo mananalangin? Ama namin, nasa langit ka. Ama namin, nasa langit ka. Kaya sabi ng Diyos sa Jeremias 33:3, anong sabi niya? Manalangin ka sa akin. Hindi po sinabi ng Panginoon Diyos, manalangin tayo sa mga santo at santa. Pero ang ginagawa ng tao, pag may problema, ay kanino sila nanalangin? Mga santo o santa. Alam niyo pa ba yung piloto? Meron silang Diyos na kinikilala. Ito sila dumadalangin kasi piloto sila. Yung mga jeep, ganon din. Hindi po ganon. Lahat ng tao ang dadalanginan ni Sala, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Tignan niyo po si Apostol Pablo. Bilang apostol, kanino siya nanalangin? Dito kasi pinanalangin niya yung kanyang mga kababayang, mga Hudyo. Basahin natin Mga kapatid, dito sa Roma 11, mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at dinadalangin ko sa Diyos. Kita nyo, saan nananalangin si Pablo? Sa Diyos. Bilang apostol ni Jesus, dumadalangin din si Pablo sa Diyos. Kaya dapat, tayo po Pilipino, entil tayo.
Sinong apostol natin sa Biblia? Si Pablo. Kung si Pablo nananalangin sa Diyos, dapat sa Diyos din tayo manalangin. Pero bakit may nananalangin pa sa mga santo, mga santa? Ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa Diyos. Kasi kung naniniwala sila sa Diyos, dapat manalangin sila sa Diyos lamang. Ang nagturo si Jesus, Ama namin nasa langit ka. Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit ka. Bakit nagkakaganyan? Kaya nagkakawindang-windang po ang bansang Pilipinas kung kani-kanino sila nananalangin. Ito, wala namang paninira ito. Bakit ang mga tao po mahilig manalangin sa mga patay? Di ba? Patay na, dinadalanginan pa. Wala pang tao hindi namatay, lahat tao namatay. Tapos dinadalanginan pa nila. Yung iba naman, tatay, nanay, tulungan mo kami. O pati tatay nila, nanay nila namamahinga na sa libingan. Tinatawagan pa. Anong sabi ng mga iba? Pag, bawa, matagal nang patay yung tatay nila at namatay yung nanay nila, bago mamatay, sabi niya, magkikita na kayo ni tatay. Sabi mo kay tatay, babantayan naman kami ha. Bakit ganon? Kasi nga po, may Diablo. Itong Diablo po ang nagwawasak sa magandang ginawa ng Diyos. Kung si Jesus nga, sabi ni Satanas kay Jesus Jesus, lahat ng nakikita ng iyong mata, ibibigay ko sa iyo, sambahin mo lang ako. Kasi tinuturing din ni Satanas sa kanya sarili, parang Diyos. Nagharap siyang mananamba sa kanya at ang tinukso niya si Jesus. Isipin niyo, pag-ahari ni Jesus, ibibigay mo pa sa kanya. Kaya sabi ni Satanas, Jesus, yung lahat na nakikita ng mata mo, ibibigay ko lahat siya sa iyo. Sasambahin mo ko. Ano sabi ni Jesus? Hoy, Satanas, ang paglilingkuran mo, Panginoon Diyos mo. Ang nakakaano lang po, sa salitang kanya, nakakadismaya. Samantalang yung ama namin, katagal-tagal na tinuturo sa mga eskwela yan. Ako, grade 2 pa lang ako. 1960s pa po yan, nag-aaral ako. Meron na pumupuntang madre sa amin sa eskwela. Tinuturuan kami ng manalangin ng ama namin. Sipin nyo, grade 2 pa lang ako. Ngayon, 64 na ako. Buhay na buhay pa rin yung panalangin. Si Nanay Talika. May 80 na. Nirecite niya pa yung ama namin. Kabisado niya. Ano pa mga sabi sa bahay-bahay? Kaya tinuturuan po tayo ni Jesus. Kaya kung tatawag tayo, sabi ng Diyos, tumawag ka sa akin. Hindi niya sinabi, tumawag ka kay ganito. Yung peking Kristo ng Davao, si Kibuloy. Aba, tumatawag na yung mga tao niya noong araw sa kanya. Ginagawa siyang Diyos dun sa Davao, sa Tamayong. Yung barkada ni Duterte. Ayun, nakakulong sa Pasig. Manyak pala sa laman yun Inaasawa yung mga kababaihan doon sa simbahan niya. Tapos may munulesya pa siyang minority de edad. Pagkatapos, utos daw. Dapat daw paglingkuran siya. Ano siya? Ginaya niya sarili niya kay Haring David na maraming asawa. Kaya dapat daw paglingkuran siya kasi siya daw ang Jesus sa katawan Pilipino. Yun. Di ngayon nakakulong. Nakakulong. Naisipan pa tumakbo sa senador. Akala niya mananalo siya. Sige, Buloy. Nataga mo yung barkada ni Duterte. Ayun, pareho sila nakakulong. Si Duterte naman sa ICC dahil di ba international naman yung kulungan niya. Masarap ang chicha.
Kaya tandaan nyo po, kung mananalangin tayo, tatawag tayo sa Diyos lamang, wala nang iba, sa pangalan ni Jesus. Gamitin yung pangalan ni Jesus pag dumadalangin tayo sa Diyos. Kasi po yun ang utos mismo ng Panginoong Jesus. 1:16-23. In my name, sabi ni Jesus, you has. Kaya kanino ka tatawag? Hindi natural sa Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, tinuruan mo po kami. Sa pagkakataon nito, napakasarap bulayan ng iyong salita. Tinuruan mo kami, kanino kami dadalangin. Tatawag. Dahil sa aming mga problema, idulog, natural. Sa iyo lamang po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan Jesus. Dito tayo sa tahanan ni Nanay Tali. Sa Barangay 104. District 1, Tondo, Manila. Ayan. Di po ba napakaganda ni Nanay Tali kahit na may edad na? Oh. Kung hindi lang Bahala kayo. kung hindi lang nakaigayan, pag nakapag-exercise pa yan, di mas lalo yung maganda. Ngayon pala, nakahiga lang, maganda na eh. O, di po ba? O. Kahapon niya, binidyo ko. Kailangan sa pagkuha ko ng patient bukas. May 3,000 ka. Salamat. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video, ano? Sana meron po kayo natutunan. God bless us all po. Ako po ang inyong lingkod, Father Manny Bautista. Babayo.